Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Buong araw, magdamay. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Two creamers at two sugars. Yan yung pinatimpla ko sa'yo, ah. Salamat Alam mo, buti pwede ka ngayon. Medyo dami ng tao, pero first day daw kasi nila ngayon. Hi, hello. Thank you sa pagpunta sa lamin ng kapatid ko, ah. Pero mawalang ganang lang, kaano mo ba si Kuya Don? Gets ko po kayo. Kumuha ako, di ba? Pero kambal ko naman po si Kuya Don. Tingnan niyo, may nunal po dito. Ayos ba? Bakit po? Ano masaya na si Kuya Don? Yan din yung pangarap ko eh. Maging mapaya pa si Kuya Don. I'm so worried. Kuya Don. Kuya Don. Kuya Don. Bumalik ka na. Sana nga masaya si Kuya Don. Nagtataka ako kung nakasmile ba siya sa langit ngayon. I'm so worried. I'm so worried. Buong araw, magdamay. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen ngayon, sa mga papauwi pa lang ngayon, yung nasa ibabaw ng inyong screen yan, yung mula Legarda at papunta ng Divisoria area. So mabilis pa naman ang daloy ng trapiko sa mga oras na yan. Yung mga nakatigil na sasakyan sa bottom ng inyong screen, yan naman yung galing Recto at papasok naman ng Benjola, papunta ng Santa Mesa area. Sa ngayon, may relatively medyo maluwag pa, although yun nga lang, yung papunta ng Nagtahan at Santa Mesa area, medyo mabigat ang daloy ng trapiko kasi uwian ngayon ng mga estudyante. Lunes, March 17, 2025. Kapit, Pilipinas. Biktima sakay ng kanyang motorsiklo kasama ang kanyang 12 anyos na anak nang bigla silang pinara ng suspect. Dito na siya binaril ng suspect na agad ding tumakas. Ligtas naman ang minor de edad na anak ng biktima na nakahingi agad ng tulong. Naresto kalauna ng suspect na si alias Donnie. Na-recover din ang baril na ginamit sa krimen. Maharap siya sa kasong murder. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Hinalay, pinatay, saka itinapon sa balon ang 7 taong gulang na babae sa Butuan City. Ang suspect sa karumal-dumal na krimen, kasama pang naghanap sa biktima. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Caraga correspondent Clint Jimmer Obedensya. Wasak ang muka at duguan ang masilang parte ng katawan ng 7 taong gulang na babae nang matagpuan sa isang lumang balon sa Purok Humay A, Butuan City. Suspect sa pagpatay ang 29 anyos na kapitbahay at kaibigan ng lolo ng biktima.
Batay sa investigasyon, alas 5 ng umaga nang humingi ng tulong ang ama ng biktima matapos madiskubring nawawala ang kanyang anak nitong Marso 15. Habang hinahanap nila yung bata doon sa area at yun may nakita silang damit ng suspect at saka yung pantalon. Habang naghahanap kasi andun din yung suspect natin nagkunwari na tumutulong sa mga barangay official at saka kapulisan natin nagkunwari siya na tumutulong. Pero kinalaunan biglang nawala at saka pagbalik sa area dun sa crime scene kung saan dun ginahasa yung bata, nawala yung mga damit doon. Pagsulod na ako dito sa kilid, daghay labunon, pag-ana na ako, basa man nga pantalon. Ito yung pantalon niya nga. Di amutan ako sa iyang kainom sa gawas nga. Well, unsay gisuot ni Doni kaniba, gahapon. Sa oyes, autikap ka na siya may gisuot niya. Ako din siyang gisita. Kung sa man ni Doni, imo man ni, unsa man ni, naaraman ang t-shirt. So, nagtulala siya. So, ako siyang gingnan nga, tugan kay, sige na, naamang ko tabangan taraka. Giana na ako pag istorya sir kay parang makonvince na ako siya ang tugan. So niya naman siya nga pasaylo ako. Kung paglabay na ako, nagsiga mo ng sugan, nagkita na ako dito sa bintana, mutong tanong ako, CR, magian dito, giablian din ako pultahan. Nagikuha na ako siya, bidala din ako dito sa sagingan, itong tabo. Ayon sa suspect, inginudngod niya sa putikan ang bata para hindi makapag-ingay. Inamin din niyang gumamit siya ng sabu nang mangyari ang krimen. Nakakulong na ang suspect na posibleng maharap sa reklamong rape with homicide. Clint Jimmy Obidensya, umaarangkada sa pagbabalita. Sugatan ang isang lalaking guro matapos barilin ng nangutang raw sa kanya sa Davao City. Samantala, patay naman ang isang negosyante sa pamamaril sa parehong lungsod. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao Correspondent Hernel Tokmo. Sugatan ng 50 anyos na lalaking guro matapos barilin sa loob ng kanyang SUV sa Acacia Street, Huna Subdivision, Barangay 76A, Davao City, Huwebes ng umaga. Dadalo sana sa seminar sa Commission on Elections ang biktima na naghahanap lang ng maparadahan ng sasakyan nang biglang tinabihan ang kanyang SUV ng isa pang sasakyan at pinagbabaril ito. Naniniwala ang biktima na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital na ang salarin sa krimen ay ang babaeng umutang sa kanya ng mahigit ₱1,000,000. March 13 po, meron po akong barangay hearing, which is last. Kasi meron po akong i-file na case, BP22, against such person at saka some collection of money. So in short, ayaw siguro nila kung makarating doon sa hearing. Ang person of interest, yung motives na nangyari ito sa akin, personally, walang iba. Individual, pinagkatiwalaan ko. Pilit pang minaneho ng biktima ang sasakyan hanggang umabot sa Central 911 kung saan siya tinulungan ng mga medical responders. Ayon sa pulisya, nagrenta pa umano ang suspect ng sasakyan na ginamit sa krimen. Ang suspect na to is di pa nato makuha ng location pero ang pinaka-importante na is identified na nato kung kinsa siya, unsa iyang mode of operation, paano nila gi-execute, paano nila gi-plano, asa sila nangadto na identify nato na locate po nato. Samantala, patay naman sa pamamaril ang isa ring 50 anyos na lalaki matapos barilin ng isang lalaking armadong sakay sa motorsiklong walang plaka sa Likanan, Barangay Lasang, Davao City noong Huwebes din ng hapon. Patuloy pang inaalam ang motibo sa krimen at pinaghahanap ang suspect sa dalawang insidente ng pamamaril. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Nang dahil sa matinding traffic, nasa kote ang dalawang umano'y carnapper habang tumatakas. May umaarangkadang balita si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Malaeksena sa pelikula ang pag-aresto sa mga umano'y carnapper na naipit sa gitna ng matinding traffic habang tumatakas nitong Biyernes ng gabi sa City of San Fernando, Pampanga. Sa inisyal na investigasyon, inabangan ng mga armadong suspect ang biktima sa isang car wash at persahang kinuha ang sasakyan nito. Kaagad namang nakahingi ng saklolo ang biktima at isang nagmomotorsiklong nakakita ang agad na tumawag ng mga pulis at SWAT personnel na nooy nagpapatrolya sa lugar. Hindi sila nag-atubili
nabili na rumispondi po. At since ito nga po ay isang high risk stop po ang tawag natin dyan, dahil alam po natin na posible pong armado itong mga suspects po, ay siniguro po nila na yung kanila pong action ay yung tinatawag po natin na sa tactical side po, para maiwasan din po na syempre unang-una kailangan din po nilang proteksyonan yung kanilang sarili at masiguro nga na kung sakasakali pong magre-retaliate at alam po ng mga suspects na sila po ay napaligiran na, ay masiguro po natin na nandoon po sila sa tactical position that they could somehow disable po itong ating mga suspects po. Kinilala ang mga suspect na sina alias Reden at alias Ryan, kapwa taga-Pangasinan. Nakuha sa mga suspect ang isang baril at mga bala. Nakakulong na ang mga suspect na nahaharap sa reklamong carnapping, grave threats, serious physical injury at paglabag sa Omnibus Election Code. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Bumaba ang insidente ng sunog sa buong bansa ayon sa Bureau of Fire Protection. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na insidente ng sunog na naitala kamakailan. Narito ang report. Nasunog ang Basco Central School sa Batanes kahapon at umabot pa ito sa general alarm. Ibig sabihin, kailangan responde ang lahat ng fire station sa isla. Ang mga guro at residente nagtulong-tulong sa pagsalba ng mga gamit sa mga silid-aralan. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula ng sunog dahil malakas ang hangin noong mga oras na iyon. Pasado 3:00 ng hapon nang ideklarang fire out ang sunog. Nagpatawag ng emergency meeting ang PDRRMO kasama ang DepEd at LGU Basco para pag-usapan ang gagawin sa mga klase ng estudyante. Samantala sa Taguig City, isang senior citizen ang nahirapang huminga matapos masunog ang isang junk shop sa barangay New Lower Bikutan kaninang madaling araw. 2:10 a.m. nagsimula ang sunog at umabot pa ito sa ikatlong alarma bago mag-3:00 ng madaling araw. Ayon sa Taguig BFP, nahirapan silang apulahin ang sunog dahil sa tambak na kalakal sa lugar. Sa tala ng BFP, sa Metro Manila, may average na 4 to 5 na responde kada araw, pero mas mababa pa rin ito ng 18% kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2024. Pero sa pangkalahatan, mas mababa pa rin ang kaso ng mga sunog ngayong taon kung ikukumpara noong 2024. Mababa pa rin tayo ng 42% from January 1 to March 17 ng 2025. Kumpara po nung nakaraang taon, nakikita po natin ang pagbaba, bagamat ito nga po, kabi-kabila ang mga insidente natin, but still tayo ay sabihin na nating natutuwa na mababa tayo kumpara sa last year. Paalala ng BFP, ngayong panahon ng tag-init, siguraduhing maipapahinga ang mga appliances, lalo na ang mga electric fan at aircon para hindi mag-overheat at magdulot ng sunog. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumutang din sa confidential fund reports ng Office of the Vice President ang mga pangalang J. Camote, Miggy Mango at 5 pang dodong. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pinatitibay nito ang alegasyon ng maling paggamit ng 612.5 million confidential funds ni VP Sara Duterte. Git niya, tila hango sa pagkain at prutas ang mga pangalan. At ngayon, may dodonggang pa. Lumabas din sa investigasyon na walang birth at death records sa PSA ang mga pangalang ito. Ngunit lumitaw sa financial records ng OVP. Kaduda-duda raw ang mga pangalang lumutang sa confidential funds report ng Office of the Vice President. Ang tanong, mga tunay na tao ba ito o bahagi lang ng mas malaking issue sa paggamit ng pondo? Pakinggan natin ang taong bayan. Ito ang kanilang masasabi. Parang ewan lang. Kasi halata naman na parang ginamit naman ni Sara para sa mga personal gains na yung pera. Tapos tingnan lalabas yung magkain. Ano yun? Nukoble sa mga confidential funds at gumagawa ng mga inventong pangalan, no? Sana kung maglabas sila ng mga pangalan, yung totoo, para naman yung mga taong bayan hindi na maluloko. Dati pa lang po, no, kapansin-pansin na po na hindi ka panipaniwala yung mga lumalabas na pangalan natin sa binibigay nilang pangalan sa confidential funds. Sana
dahil pera naman ng gobyerno yan. Dapat bagong i-release yung pera, pinag-aralan ng maigi, tapos bago ibigay dun sa mga tao na kinaukulan, dapat may resibo. Eto nga't may mga bagong pangalan na namang lumutang sa usapin ng confidential funds ng OVP, ang tinatawag na Dodong Gang. Ano kaya ang implikasyon nito sa investigasyon at paano ito makakaapekto sa posibleng impeachment case? At para pag-usapan ito, kasama natin live sa linya ng telepono si Congressman Paulo Ortega ng 1st District ng La Union. Magandang hapon po, Congressman Paulo. Magandang hapon po sa ating mga listeners. Kamusta po? Kumusta po? Una po naming tanong, ano po ang unang reaksyon nyo dito sa lumabas na impormasyon tungkol sa Dodong Gang at confidential funds ng OVP? Well, actually sa punto po ngayon natatawa na lang ako kasi matagal na to na diskusyon sa hearings pa lang po saka sa briefings ng Kongreso. Paulit-ulit na nga po ito sa mga interviews saka sa mga statements po, saka mga affidavit na rin po, yung mga fictitious na pangalan. Pero parang nagiging reaction ko tuloy, chips na nga ninakaw pa, di ba? Chip na nga ninakaw pa, parang ganoon eh. Kaya minsan nakakatawa na nakakainis na lang po. Yes, Congressman, no? Pag nakita niyo yung mga names, partner ninyo parang hindi na nag-effort no? Ano kaya tingin nyo dito, Congressman? I mean, Jay Camote, di ba? Parang Dodong. Tsaka lahat ng Dodong. Dodong Alcala, Dodong Bina. Yes. Dodong Bunal, Dodong Darong, di ba, Dodong S. Barok. Oo. Congressman, parang hindi na para sa akin, parang hindi na pinag-isipan, tingin ba nila? Hindi mako-cross-check to? Mako-cross-check talaga po yan kasi meron naman pong ever since ang COA po, meron naman po tayong mekanismo para masigurado na maayos po tong disbursement ng confidential funds. Parang ganyan na nga sitwasyon, parang lantaran po na parang binababoy nila yung sistema. Yes, medyo garapal base sa mga pangalan, talagang medyo nakaka-insulto sa alam mo yun, sa logic, sa talino ng mga tao. Kasi hindi naman nila akalain siguro na lalabas or mabubunyag nga po ang mga ito. So, pero malay natin, baka may ganyan. Ano po ba sa inyong investigasyon? Baka may tumama doon, may birth certificate or death certificate. Meron Miggy Mango talaga. Something, Parang nasa 1,000 nga po yung fictitious names Yes, pero unti-unti itong lumalabas, siyempre kailangan naman pong i-screen, kailangan pong i-cross-check, sabi nyo nga. Itong mga taong to, wala po talagang identity. Wala talaga sila sa Philippine Statistics Authority or PSA. Pero sir, na-check na ba natin lahat ng names or posibleng milalabas pang mga pangalan? Or ito na ba yung final na names na ano po? Nakita nyo naman po, in the span of a week, may mga lumabas pong pangalan. Siyempre, mahirap naman pong hindi natin i-check ng maigi itong mga to. At saka, magagamit po to lalo po sa Article 2, alam niyo naman po sa impeachment. Ayoko naman po pangunahan yung ating mga prosecutors kasi hindi naman po ako part ng panel. Feeling prosecutor lang po ako. Pero ang punto naman natin dapat may managot sa kayong accountability pong number 1 po sa atin dito. Pero Congressman, partner niya yung sinasabi nasa 1,000. Tama ho ba, Congressman? Nasa 1,300? Opo. Magkano ang perang hindi ko alam kung baka na-miss ko lang sa ibang reports. Magkano tinatanggap ng bawat isa dito sa 1,300? Gaano kalaking pera? Iba-iba po sila pero nasa total po nila, syempre yung 612 million, may mga 25 million, may mga 10, may mga 50, ganun po Parang namimigay lang na ng 100 yung dating Okay. So sa ganito pong mga turn of events, I guess may inaasahan pa kayo, na mas marami pang mga ganitong klase ng fictitious names ang maaaring lumabas. At gaano po ito ka-apektado doon sa impeachment case or paano po ito makaka-apektado dahil sa kaso laban kay Vice President Sara? Well, in terms of the case po, parang siguro hindi na natin kailangan i-assess kung anong epekto nito kasi yun na nga lang pong kalye survey natin, nakikita nyo naman po reaksyon ng mga komong tao, mga estudyante, naiintindihan po nila na may pagmamalabis po na nangyari dito. And definitely, this will be used in the
the impeachment. Doon po sa Article 2 ng impeachment natin. So, sa mga ganito pong mga kaso, Congressman, baka may iba pa na gumagawa nito, no? Sa tingin niyo po ba? At ano ang maaari nating gawin para tiyakin na ang transparency sa mga confidential funds ng mga ahensya po ng gobyerno? Nag-submit naman po kami ng recommendations during the hearing. Saka meron po yung sabi nga po nila, hindi kailangan sa batas minsan kailangan po kahit sa loob lang ng opisina, guidelines, IRR, saka mismong yung parang yung mga internal rules ng kanya-kanyang departamento Mas madali po nating nahanap to kasi napaka-glaring po nung nangyari. So, I'm sure dahil sa mga ganitong pangyayari, yung mga ibang opisina they know that nasa radar po sila. Not only po nung nag-iimbestiga kami sa Congress, but siyempre sa ating mga law enforcement agencies din. Saka yung mga, sabi ko nga, sa COA, yung audit natin, hindi po basta-basta na makakalusot na yung mga ganito ngayon. Okay. Congressman, huling tanong lang mula sa part ko. Kasi di ba, huling tanong na lang po para mula sa akin po. Congressman, di ba ang sinasabi nung una, partner, di ba, ang malakas daw na article is yung parang yung threat, di ba? Pero ngayon nga, Congressman, eto naglalabasan na yung maraming names. Tingin nyo at par na with regard sa strength, itong Article 2, which is yun sa confidential funds, tingin nyo lalong tumitibay yung mga ebidensya natin sa paglabas ng mga names na to, sir? Ako kasi top 2 ko talaga yun yung threat saka itong confidential funds. Kumbaga, parang Jordan sa Lebron ko yun Hindi ko mahirap mamili pero parehang malakas. Kumbaga, para sa akin yun talaga yung speaking as a congressman lang, hindi naman po prosecutor. Nandun po talaga hanggang ngayon, nandun pa rin po yung focus ko. Makikita nyo naman po sa mga press briefings namin, sa release namin, talagang dun po talaga ako medyo, kumbaga dun ako emotional sa part na yun. Oo, kasi lantaran talaga yung mga pangalan. Medyo nakakabastos na sa intelligence yung ganung pangalan. Saka live po yun, live. Hindi po may pagkakaila lahat yun. Nasa live po lahat yun. Lalo yung deadline. Pero sa mga nangyayari po sa kanilang pamilya, ngayon nga, alam po natin lahat, nandyan sa The Hague ang kanyang ama at sumunod nga si VP. At may mga tao nagsasabi na may mga naaawa. Let's face it, meron po tayong mga nakikita sa social media. Ano po ang reaksyon nyo sa mga ganito na reaksyon ng marami rin po sa ating mga kababayan na ang feeling nila ay underdog na talaga itong pamilya Duterte? Sabi ko nga po, ito po yung kwento to ng mga biktima, saka yung mga hindi po nabigyan ng totoong due process. Sila po talaga yung, sabi ko nga, ito'y sila yung bida ng kwentong ito. At syempre, kailangan matapos po yung kwento. Hindi po nasi-shift yung narrative, hindi po napapalitan. Kasi wala pa po kami lahat sa Kongreso. Hindi pa po tiyempo ng Presidente Bongbong Marcos. Nandiyan na po yung mga kaso na yan. Kaya sabi ko nga po, tignan nyo rin po yung mga tunay na biktima. Saka huwag tayo makakalimot kung ano po ang pinagdaanan ng mga taong yun. Okay. Alright, maraming salamat po, Congressman Paulo Ortega. Salamat po, magandang gabi. Hapon. Samantala, binigyang diin ni Congressman Romeo Acop at J. Kong Hoon na hindi simpleng kampanya laban sa droga ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi isang operasyon na nagpayaman sa iilan habang dinilig ng dugo ang lansangan. Ayon kay Kong Hoon, grand budol ang war on drugs dahil hindi lang ito madugo, isa itong multi-billion peso na negosyo. Anya, habang pinapatay ang maliliit na nagtutulak, lalong lumakas ang malalaking sindikato na kontrolado ang supply at presyo ng droga. Sabi pa ni Acop, lumalabas sa investigasyon ng Quadcom na hindi talaga nilansag ang malalaking supplier. Sa halip ay lumobo pa ang drug trade sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Dagdag ni Acop, hindi lang naipuslit ang perang kinita mula sa iligal na droga, kundi ginamit din sa money laundering sa pamamagitan ng mga pogo. Tiniyak ng Quadcom na maghahain sila ng mga kasong kriminal laban sa lahat ng sangkot.
mula kay Duterte hanggang sa kanyang mga kasabwat na opisyal at negosyante. Record-breaking ang dami ng mga dumagsa sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Tacloban City. Pinangunahan ito mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May report si FMR News Tacloban correspondent Hansel Cuevas. Mga Pilipino ang may karapatan na makinabang sa lamang ng ating sariling bayan. Samantala, ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang ipinakitang pagkakaisa ng mga waray noon sa rally ay patunay ng matibay na suporta ng Eastern Visayas sa liderato ni Pangulong Marcos. Aniya, nananatili pa ring baluarte ng mga Marcos at Romualdez ang rehiyon, kaya't kumpiyansa siyang hindi bibiguin ng Alyansa Senatorial Slate ang mga waray noon. May kabuuang 1.4 milyong rehistradong botante ang Leyte. Ang campaign sortie sa Tacloban City ang itinuturing pinakamalaking pagtitipon ng mga taga-suporta ng administrasyon sa mahigit isang buwang pangangampanya ng Alyansa. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Representative Toby Tiangco, ikinagagalak nila ang turnout ng kanilang mga rally na aniyay nagpapakita ng malakas na suporta sa kanilang kandidato. Sa mga lehitimong election surveys, karamihan sa kanilang senatorial bets ang pasok sa mga nangunguna sa laban. Nakaisang buwan na tayo, so napakagandang opportunity at tutuloy-tuloy lang namin ito dahil nakita naman natin maganda. No? With regards to the surveys, yan po yung maganda dun sa legitimate surveys. Nakikita po natin kung ano yung mga dapat areas na improve natin para mas gumanda po at mas marami po sa ating mga kandidato ang makapasok doon sa Magic 12. So pinag-aaralan po natin yung legitimate surveys to give us a guide, no? Kasi yung survey is a snapshot of what was yesterday, kung ano yung nung nakaraan, nung pinunan yung surveys. Hansel Cuevas, umarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, matapos basahan ang kanyang charges sa ICC, ano na ang susunod na mangyayari sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa dating Pangulo? Pag-usapan natin yan kasama si Attorney Gilbert Andres. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa September 23, inisyal na itinakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan natin ang ilang bahagi ng unang pagharap ni Duterte sa ICC. Narito ang report. Sa pamamagitan ng video conference, humarap noong Biyernes si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands para sa kasong Crimes Against Humanity. Ginawa ang first appearance 2 araw matapos isuko si Duterte sa ICC nitong March 12. Layo ng ICC procedure na beripikahin ang pagkakilanlan ni Duterte bilang defendant. Ipaalam sa kanya ang mga karapatan sa ilalim ng Rome Statute at kasong isinampa laban sa kanya. Ang first appearance ay hindi pa simula ng trial o paglilitis. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Matapos ito, binasa sa chamber ang kasong isinampa sa dating Pangulo. Partikular na ang kasong Crimes Against Humanity dahil sa pagpatay umano sa hindi bababa sa 43 individual. 19 dito ay sa pamamagitan umano ng Davao Death Squad o DDS noong siya ay Davao City Mayor pa. 24 naman noong nakaupo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga. Samantala, binigyan naman ng pagkakataon si Attorney Salvador Medjaldea, counsel ni Duterte, para sa initial appearance na mabanggit ang manifestation ng kampo nito, kabilang na ang paraan sa pag-aresto kay Duterte sa Pilipinas. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which
a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Inihayag din ni Medialdea ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang kliyente na hirap makarinig at makakita. Pero giit ng presiding judge na si Yulia Motok, nasuri ang kalagayan ni Duterte nang dalhin sa ICC. The court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. Bukod dito, sinabi rin ni Motok na naipaalam na kay Digong ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Article 66 and 67 ng Rome Statute. Aware din daw si Duterte sa mga kinakaharap niya. Muli ring inulit ni Medialdea ang kanyang request para ipagpaliban ang pagdinig para matalakay ang mga paksa nito kasama ang dating Pangulo. Bagay na hindi pinagbigyan ng ICC dahil initial appearance pa lang ito at hindi na kailangan paghandaan. Sa September 23, 2025, inisyal na itinakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte kung saan tutukuyin kung sapat ba ang ebidensya ng prosecution para maisagawa ang paglilitis o trial sa kaso. Dito maaring hamunin ng kampo ni Duterte ang mga Hinangaan si ICC presiding judge Yulia Motok sa matigas pero patas na paghawak sa unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte. Pero kasabay nito, naging target din siya ng fake news mula sa mga taga-suporta ni Duterte. Kalat sa social media ang maling impormasyon na hindi raw siya marunong mag-English kahit pa fluent siya sa 5 wika, kabilang ang Ingles. May kumalat ding larawan na kesyo may kaugnayan siya sa pamilya Marcos, pero napag-alamang hindi ito totoo. Sa kabila ng paninira, nanindigan si Motok sa kanyang no-nonsense na estilo at mabilis na pinutol ang anumang tangkang patagalin ang kaso ni Duterte. Habang umuusad ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, 5 lamang sa mga Pilipino ang nasa listahan ng ICC accredited lawyers. Narito ang report ni Kat Kahuko. Ang ICC ay may mandato na litisin ang mga responsable sa pinakamalalang krimen laban sa pandaigdigang komunidad. Tanging 5 Pilipinong abogado ang kinikilala ng ICC upang maging bahagi ng mga paglilitis. Kabilang dito si Gilbert Andres, Deputy Executive Director ng Center Law, isang human rights organization. Si Andres ay bahagi rin ng Advocates for Freedom of Expression Coalition, Southeast Asia. Sumali siya sa legal team ng Maguindanao Massacre case bilang private prosecutor. Kasama rin sa listahan si Joel Butuyan, presidente ng Center Law. Si Butuyan ay may 27 taong karanasan sa criminal, civil at international law. Siya ang abogadong humawak sa ilang mahalagang kaso tulad ng Tokhang Victims at Amputuan Massacre. Nasa listahan din si Nash Maylin Maruhom Salik, ang kauna-unahang Filipina at Muslim lawyer na accredited ng ICC. Si Maruhom Salik ay mula sa Lanao del Sur at miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Kinilala siya ng Bangsamoro Autonomous Region sa kanyang tagumpay sa international law. Kabilang din si Harry Roque, dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte. Bago siya pumasok sa gobyerno, si Roque ay isang human rights lawyer na humawak sa mga kaso ng Amputuan Massacre at Jennifer Laude. Si Raul Pangalangan, isang retired ICC judge, ay naging bahagi rin ng tribunal. Siya ang namuno sa kauna-unahang ICC case tungkol sa war crimes laban sa cultural at religious heritage. Malaki ang papel ng mga Pilipinong abogado sa ICC. Sila ang maaaring magbigay ng legal na suporta sa mga akusado, biktima at testigo sa korte. Habang nagpapatuloy ang kaso ni dating Pangulong Duterte, nananatiling mahigpit ang proseso ng ICC sa pagtiyak ng due process. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita.
Kasama natin ngayon via Zoom si Attorney Gilbert Andres, isa sa mga Pilipinong abogado na accredited ng International Criminal Court. Alamin natin ang posibleng maging argumento ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung ano ang mga maaaring kahinatnan ng kaso niya sa ICC. Magandang gabi po, Attorney, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack at Nina. Opo. At magandang umaga po dito sa Netherlands. Yes, good morning po, sir, dyan sa inyo. Attorney, unang tanong siguro